Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw sa ating mga kababayan. Kamusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. At maraming salamat muli sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagtaguyod sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, we also appreciate ang inyong pagsuporta sa Bigwas ng Agila. Kasama ko naman po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. At sa mga nagtatanong palagi, paano po makakatulong kahit sa mga maliliit na pamamaraan para po sa Advocacy Center na pinangungunahan ni Ka Eric for good governance and sa laban po natin sa korupsyon at pandarambong by making our people aware. Sa pamamagitan po ng mga awareness program ng Bangon Sambayanan, pwede po kayong tumulong sa ating mga organizers and community lecturers na mga dating kadre din ng mga kasama ko sa numero po na GCash line 0916-308-7710. Ulitin po ni Ka Eric 0916-308-7710. Yan po ay nakapangalan kay Rohilda Celis, kay Langging po ang ating coordinator sa mga support na nais ninyong ipaabot, be it 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. It's not the amount that matters, but the sincerity of heart that goes with your support. Maraming salamat. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng karagdagang message of solidarity and greetings sa kaarawan po ng dakilang leader ng sambayanang Pilipino sa modernong panahon ng politika at panggobyerno natin. Walang iba kundi ang dakila at ang ating minamahal na Rodrigo Roa Duterte. Kaarawan po ngayon ni former President Rodrigo Duterte, bagamat malungkot po tayo at patuloy na nagagalit sa ginawang kataksilan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, kasabwat po ang alas sindikato na ginawa ng International Criminal Court sa pagpapadukot at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon po sa Netherlands. Mayroon pa rin tayong dahilan na maging masaya at magkaroon ng pag-asa sa ating puso at mga isipan na makakalabas din po sooner si President Duterte. Sapagkat hindi po niya deserve ang ganitong uri ng iskandaluso at malubhang kataksilan na ang may gawa mismo kapwa Pilipino niya at ang gobyerno na dapat sana ay nangangalaga at nagpoprotekta sa mga mamamayan, lalo na kung ang banyagang puwersa ay naglalayong gawan po ng masama o mga paglabag ang mga mamamayang Pilipino. Ay ang nangyari po, si Marcos Jr. pa, dahil sa pagiging duwag nito, nila ni Romualdez, subalit mga sakim at gahaman sa kapangyarihan, ngunit duwag naman na humarap sa paghamon ng politika, pinadukot, pinakidnap po si Pangulong Duterte at iligal na nakapiit yan sa sindikato na grupo ng mga contact nila sa ICC na ginamit at binayaran according to the revelations of witnesses right now ay mahigit $2 million ang nakuha po na panunuhol initially nitong mga ICC investigators na ito at mga panel of prosecutors. Siyempre, courtesy po ng mga pagnanakaw na ginawa nila Marcos at Romualdez mula sa kaban ng bayan at pinagparti-partihan. Kaya naman, sa kaarawan po ni Pangulong Rodrigo Duterte, 3 bagay po ang ating pinagpaalam. No? We are trying to rekindle yung ating paninindigan na dapat humugot ng inspirasyon mula kay Pangulong Duterte na magpapatuloy po ang ating pagmamahal sa ating inang bayan at pagsusumikap na magkaroon ng reforma sa gobyerno. Lalabanan natin at ipapatigil at itatakwil ang pandarambong at pangungurakot at isusulong natin ang mabuting pamamahala ng naaayon po sa tapang at malasakit. Pangalawa, ipagpapatuloy natin po ang paniningil hanggang sa maparusahan po ang mga gumawa ng kalapastanganan at kataksilan laban kay Pangulong Duterte. Kaya tayo nagtitipon-tipon sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, sapagkat hindi lamang natin ginugunita ang kaarawan ng ating dakilang leader
na si Pangulong Rodrigo Duterte, kundi maniningil tayo. Inaalala po natin na dapat maniningil ang mga mamamayan. Hinggil po sa kung anuman ang kaparusahan na dapat abutin ng mga pasimuno sa kataksilan na ito laban kay Pangulong Duterte ay sisingilin ng mamamayan. The day of reckoning will always be the direction of our solidarity and our collective actions. Yan pong dahilan, isa sa dahilan natin kung bakit tayo nagbubuo ng mga fellowship and solidarity gathering in celebrating in our own way of commitment and conviction ang kaarawan ng ating minamahal na Rodrigo Roa Duterte. So, una, inaalala natin at kinukuhanan ng inspirasyon ang mga nangyari sa kanya at ang mga pagsasakripisyo ni Pangulong Duterte sa gitna ng malawakan na krisis na kinakaharap at malubha na sitwasyon ng lipunang Pilipino at hamon na kinakaharap mismo ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. We draw inspiration from that, no? Na maging matatag tayo na isulong pa rin ang pagtutol at pagtatakwil sa kalapastanganan, sa pagnanakaw at pandarambong pangungulimbat at abuso na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Romualdez. And of course, inaalala natin dahil maniningil tayo doon sa pag-abot ng katarungan at pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa. We will have the day of reckoning for justice para po mapapalaya at magiging malaya ang taong bayan mula sa gapos nitong abusado at magnanakaw at mandarambong na gobyerno. Mapapalaya na rin po natin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang illegal at hindi makataong pagkakapiit doon sa Netherlands. At ang panghuli, nagtitipon tayo. Inaalala natin ang kaarawan ni Pangulong Duterte because siya po ang nagiging inspirational leader ng lumalaban na sambayan ng Pilipino upang patuloy din po tayong manindigan kasama si Vice President Sara Duterte, ang kanyang anak, na magkakaroon tayo ng reforma ng mga pagbabago sa gobyerno at naisaayos natin ang ating bayan at magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad ang ating lipunan. Lalo na kapag nailahad na po at nagkaroon na ng kapanatagan ang sambayan ng Pilipino na pwede na tayong maningil at magpataw ng kaparusahan sa mga taksil at mga traidor sa bayan habang tayo ay umuusad sa pagreforma ng pamunuan sa gobyerno, pag-aayos ng pamahalaan, lalo na po ang pagsusulong ng programang makikinabang ng tama at totoo ang sambayan ng Pilipino. So we look at former President Duterte as the standout, formidable inspiration, while we also stand with his daughter, Vice President Sara Duterte. Kaya po tayo nagpapakita ng ating hindi lamang loyalty sa personalidad o personal reasons para kay Pangulong Duterte at sa kanyang anak. More than that, tayo po ay nagbibigkis ng ating lakas, minumulat at pinapaangat ang kamalayan ng ating mga mamamayan upang magkaroon po ng sama-samang pagkilos at paninindigan bilang isang maunlad, mapayapa at matino na lipunan at bayan na may matino at matatag na panggobyerno. Hindi nangungurakot, hindi nagnanakaw at hindi mandarambong at hindi abusado sa kapangyarihan, ang poder at kayamanan ng ating bansa. Yan po ang direksyon natin. So as we celebrate and remember the legacy ng totoong tapang at malasakit, ng tamang panggobyerno, ng matatag at matapat na paglilingkod na iginawad at pinaglingkuran ni Pangulong Duterte for the Filipino people, we remain steadfast, matatag, we remain brave and courageous as we unite with our network of organizations, kasama na po ang ating iba't ibang mga sektor ng lipunan na patuloy ring umaasam-asam at nagbibigay ng pag-asa sa kanilang puso that someday in the nearest future, makakabalik po sa lupang tinubuan sa minamahal niyang bansang Pilipinas na minamahal din po ng mga mamamayang Pilipino
ang ating dakilang leader ng sambayanang Pilipino na si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan! Kaya mabuhay, happy birthday, and more inspiration, and healthy, and very strong resistance laban po sa kalungkutan at kagipitan ang ating hangad para kay Pangulong Duterte na magiging matatag at malusog pa rin po siya in the next years to come, so that he will join the people, not only his daughter, in the journey to redeem and rebuild our nation. At yan ay magaganap. Happy birthday, Tatay Digong! Mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na inyong palaging minamahal at kailanman hindi nawala sa inyong puso. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Magbabalik po muli ang balita at talakayan with Ka Eric. Maraming salamat muli.